Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tinanggal sa pwesto ng Office of the Ombudsman si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director Demosthenes Escoto. Ito ay dahil matapos mapatunayan ng Ombudsman na guilty si Escoto sa kasong grave misconduct na nag-ugat sa umano'y kaso ng katiwalian. Kaya naman itinalaga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. si Isidro Velayo Jr. bilang officer in charge ng BFAR. Paalala po sa ating mga kababayang OFWs, mag-ingat sa pagtitiwala sa mga ahenteng nagpapakilala bilang parte ng isang investment company dahil laganap ngayon ang investment scam. Alamin ang iba pang detalye sa aking ulat. Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW na mag-ingat ang mga OFW sa kumakalat ngayon na investment scam. Ang modus ng mga ito ay magpapanggap bilang ahente ng isang lehitimong investment company. Hihikayatin niya ang biktima na magbigay ng pera bilang puhunan sa alok na investment. Inaakit nito ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas mataas na kita o balik mula sa ipinuhunan. Maglalagay pa umano ito ng mga kilalang personalidad o celebrity na nagtagumpay sa pag-i-invest, ngunit wala namang patunay ayon sa DMW. Kinilala ng Securities and Exchange Commission na ang pinagmumula ng investment scam na ito ay ang Trade 13.0 Seracs. Ito umano ay hindi rehistrado at hindi lisensyadong korporasyon. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na ang DMW sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at private stakeholders upang ipakalat sa mga OFW ang naturang scam. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, walang tigil ang naging pag-ulan at lumubog pa sa baha ang ilang bahagi ng Dubai sa United Arab Emirates. Ilang sasakyan ang na-stranded at tumirik dahil sa pagbaha sa mga kalsada. Gayon din ang mga bahay na nalubog rin sa baha. Dahil rito naantala rin ang ilang flight sa Dubai. Pinapayuhan naman ng Dubai Airports na makipag-ugnayan ang mga pasahero sa kani-kanilang mga airline para sa estado ng kanilang mga flights. Batay sa mga tala at ulat, ito na umano ang itinuturing na pinakamalakas na pag-ulan sa nakalipas na 24 oras sa UAE. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH tututukan ang kakulangan ng mga psychiatrist sa bansa. Ilang ahensya ng gobyerno lumagda ng kasunduan upang paigtingin ang anti-colorum campaign. Philippine Air Force at US Air Force nagtulungan sa pagpapahusay ng logistics management. Mga aplikanteng botante para sa 2025 elections, higit 2 milyon na. Philippine Food Expo, ibinida ang pagkaing Pinoy. Dubai flights apektado ng malawakang pagbaha sa UAE. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pagsulong ng lungsod ng Quezon tungo sa plastic-free city, ibinahagi ng Quezon City Hall ang isang art installation na pinamagatang Wave of Change. Ang art exhibit na ito ay may taas na 12 feet na gawa sa mga plastic straw at single-use plastics. Ay sa gilid na sumasalamin sa mataas na carbon emissions at polusyon sa kapaligiran, ay unti-unting lumiliwanag ang exhibit papunta sa gitna na sumisimbolo naman sa patuloy na paglaban ng lungsod sa plastic pollution. Para sa mga nagnanais na masilayan ng art na ito, maaaring bisitahin ang Wave of Change hanggang sa katapusan ng buwan.
pagkaing Pinoy at mga iba't ibang putahe ang ibinida ng taunang Philippine Food Expo na naganap nitong linggo, kung saan hindi lang masarap na ihanda ang ibinahagi kundi ang layong makapagpaigting ng kalakalan sa sektor ng agrikultura. Ang balita tunghayan kay Jade Buhoy. Ikinalugod ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglulunsad ng taunang Philippine Food Expo. Base sa kanyang Facebook post, dito bumida ang pagkaing Pinoy sa 300 exhibitors mula sa food manufacturing, cultivation, export, equipment, packaging, ingredients, additives at iba pang serbisyong kaugnay ng industriya. Ayon sa kalihim, ang Food Expo ay nagbibigay oportunidad na mapalakas ang ugnayan ng merkado at producer ng pagkain sa mga mamimili at mga industriyang kaakibat ng kalakalan. Dagdag pa niya, sa pamamagitan nito maisusulong ang kalakalan sa sektor ng agrikultura para sa mas maunlad na agri-food industry. Ang Philippine Food Expo ay kaganapang suportado ng pambansang pamahalaan maging ang Department of Agriculture, pati na rin ang mga organisasyong pangkalakalan sa bansa. Sa kaganapang ito, kasama ang layuning palawigin ang negosyo ng bawat kasapi habang ginagamit ang mga pamamaraang ibinahagi sa bansa ng ASEAN Economic Community. Bilang ang Pilipinas ay isa sa mga bansang patuloy at mabilis na umuunlad ang ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan lang ay nagsagawa ng sesyon ng pagbabahagi ng kaalaman ang Philippine Air Force at US Air Force ukol sa pamamahala ng mga kagamitan at consumables bilang bahagi ng kanilang pakikipagtulungan upang mapabuti ang pamamahala ng logistic. Ayon sa Philippine Air Force, ang aktibidad na ito ay naglalayong i-maximize ang katiyakan at kahusayan sa pamamahala ng mga mahalagang kagamitan at consumable upang mapanatili ang overall base operations. Dagdag pa rito, sumasalamin ito na ang Air Force ay nagpapanatili ng isang handa na puwersa upang pangalagaan ng bansa at ang mga tao nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH tututukan ang kakulangan ng mga psychiatrist sa bansa. Ilang ahensya ng gobyerno lumagda ng kasunduan upang paigtingin ang anti-colorum campaign. Philippine Air Force at US Air Force nagtulungan sa pagpapahusay ng logistics management. Mga aplikanteng botante para sa 2025 elections, higit 2 milyon na. Philippine Food Expo, ibinida ang pagkaing Pinoy. Dubai flights apektado ng malawakang pagbaha sa UAE. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Mahigit 2 milyong Pilipino na ang nagparehistrong aplikanteng botante para sa 2025 midterm elections. Sa ulat ng Commission on Elections o COMELEC, may kabuuang 2,082,744 na ang mga aplikasyon ng mga botante. Sa pagpapatuloy nito, inaasahan ng COMELEC na makamit ang target nitong 3 milyong bagong botante hanggang sa katapusan ng Setyembre. Pinag-iingat ng National Telecommunications Commission o NTC ang publiko ukol sa mga alok na peking trabaho online. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Nagbigay ng babala sa publiko ang National Telecommunications Commission o NTC na maging mapanuri sa mga alok na trabaho online dahil iilan dito ay matuturing peke o isang scam. Pagbabahagi ni NTC Region 1 Legal Officer Ana Minel Maningding, ang kadalasang alok ng mga nanggagancho ay iyong masyadong madadali na hindi naman dumadaan sa karaniwang proseso ng pagkuha ng mga dokumento para sa isang trabaho.
Ang panloloko na ginagawa ay nangyayari kung saan ipapadownload ng nanggagancho ang isang aplikasyon at dapat na ilink ang e-wallet dito para lagyan din ng pera sa umano'y karagdagang investments. Ngunit kalaunan ay hindi na mabubuksan ang aplikasyon at hindi na makukuha muli ang pera na nilagay. Nagbibigay din umano ito ng mga peking permits mula sa Department of Trade o Industry o DTI, kaya't paalala ni Maningding ay huwag agad maniwala sa mga alok na hindi makatotohanan dahil paliwanag niya ay walang madaling paraan para kumita. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa naganap na medical emergency sa isang ro-ro vessel patungong Batangas Port. Isang pasahero ang iniulat na nakaranas ng seizure sa isang distress call na natanggap ng Coast Guard Station Batangas. Agad naman na nagbigay ng karagdagang tulong ang Coast Guard District Southern Tagalog Medical Team pagdating ng barko sa nasabing port. Samantala, ang nasabing pasahero ay ipinadala naman sa Philippine Heart Center para sa kaukulang pangangalagang medikal matapos ma-diagnose na may mga komplikasyon ito sa puso at sa bato. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, tututukan ang kakulangan ng mga psychiatrist sa bansa. Ilang ahensya ng gobyerno lumagda ng kasunduan upang paigtingin ang anti-colorum campaign. Philippine Air Force at US Air Force nagtulungan sa pagpapahusay ng logistics management. Mga aplikanteng botante para sa 2025 elections, higit 2 milyon na. Philippine Food Expo, ibinida ang pagkaing Pinoy. Dubai flights, apektado ng malawakang pagbaha sa UAE. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.